Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. It's 12 o'clock in the afternoon here in the Philippines at marami tayong pag-uusapan ngayon. Una, tungkol dito sa mga TVSs. Okay? Itong si Attorney Topacio dumating na sa DOJ para sa preliminary investigation. Yan, pag-uusapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan, may bagong ebidensyang nakuha ang mga investigators sa compound di umano ni Henry Pride Teves. Okay? Pag-usapan natin yan. Pangatlo nating pag-uusapan ay itong si Henry Pride Teves may gagawin tungkol sa issue na ito. Okay? Yan, alamin natin yan mamaya. Pang-apat nating pag-uusapan ay nagsalita na itong si Presidente Bongbong Marcos tungkol kay former President Duterte. Okay, yung apat na yan ang ating pag-uusapan ngayon. But bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also, please subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, unahin na natin itong si Attorney Topacio. Ito yung binalita ng SMNI News 41 minutes ago. Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Congressman Arnie Teves Jr., dumating na para sa preliminary investigation ng DOJ panel hinggil sa reklamong illegal possession of firearms and explosives. So maganda yan dahil nag-move na itong kaso na ito. Okay? So nag-preliminary investigation na. So sabi pa nga ni Atty. Topacio na sana yung DOJ magsampa na ng reklamo, no? Para they can defend themselves. Okay? So ayan, this is a good move na. Okay? So si Atty. Topacio, nandyan na. Let's wait and see kung ano ang mangyayari dyan. I-update ko kayo. Okay? So pangalawa nating pag-uusapan ay ito. No? May bagong ebidensyang nakuha ang ating gobyerno. No? Basahin natin sa Sunstar Cebu. Ito ay na-recover ha. Mga photos of the late Negros Oriental Ruel Digamo and his family, maps going to their residence as well as pictures of their gate in a raid conducted at the house of the Chief Security Officer of HDJ Bayawan Agriventures Corporation owned by former Governor Pride Henry Teves. So nakita ito sa compound ni Henry Pride Teves. Ayan, no? Yung may arrow na nakita ninyo. Yan, ito yung nakita sa compound ni Henry Teves di umano. May pictures ng family Digamo at sketch papunta sa bahay ng mga Digamo. Ayan, so malaki itong question mark. Ano ba to? No? Para ba ito sa gunmen information? Ano ito, no? So dapat rin itong tingnan ng ating mga investigators. Kung ano ito? Kung ito ay gawa-gawa lang o ito ay ebidensya, totoong ebidensya. Yan, alamin natin. Hindi tayo makapag-react dyan because this is a delicate matter. Dapat pa itong imbestigahan. Okay? So, yan ang update. Bagong mga ebidensya. Okay? Comment, react kayo anong masasabi nyo dyan. Okay? Babasahin natin yan. So, pangatlo nating update ay itong si Henry Pride Teves, no? Nagsalita na, may video akong ipapakita sa inyo. Nagsalita na itong si Henry Pride Teves na willing siyang mag-coordinate, willing siyang mag-help sa gobyerno para sa kaso na ito. Pakinggan natin itong balita at magre-react tayo. Tinitignan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang posibilidad na nagamit na sa mga dating krimen ang mga armas na na-recover sa compound na pag-aari umano ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Itinanggi na ni Teves na sa kanya ang mga armas. Hindi rin daw totoo na Chief Security Office o officer niya ang isa sa mga inaresto sa compound. May unang balita sa Chino Gaston at Marisol Abdurrahman. I am not hiding. I will not hide. I will not run.
Nanindigan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Handa raw siyang pabuksan ang kanyang bank accounts at lahat ng kanyang komunikasyon. I am giving my waiver to all my communications, emails, phone logs, everything. Even my banks. I will waive my bank secrecy law so that they can check what is my capability, what my meager possessions are, what my bank accounts, how much do I have. I'll waive it so that they can open everything up. Hindi na raw niya ikinagulat na idinawit siya sa pagpaslang kay Governor Digamo, lalo't sila Okay. So, hindi ko na yun i-play kasi hindi yun pwede sa YouTube at sa Facebook. Ang atin lang dito, magre-react tayo sa sinabi ni Henry Pride, no? Na he is willing to cooperate, no? Sa investigasyon, no? He's willing to waive sa kanyang bangko na makita lahat ng kanyang mga pera at lahat ng mga nasa loob ng kanyang cellphone, yung mga phone logs, ganon. So para sa akin, no? Ito ay kapatid ni Congressman Arnie Teves, ha? So it's a good thing na mag-cooperate itong si Henry Teves para mapadali itong kaso na ito. Okay? So, hindi pa natin nakita kung ano yung kung anong nakalagay sa kanyang mga phones, kung anong sa bangko. So, mag-update tayo dito, no? Dahil i-news ito eh. At nananawagan pa nga itong si Henry Pride Teves sa kanyang kapatid na si Congressman Teves na sana umuwi ka na at harapin itong kaso na ito dahil yung mga sa kanyang pamilya ay naghirap na dito, no? Dahil nga yung gobyerno natin ay talagang hinahanap talaga nila ang justice dito for Governor Digamo. So hindi pa naman sila proven guilty, no? They are considered suspect. Yan ang alamin natin because this is under investigation. So, hihintayin pa natin ang reaction ng pamilya Digamo dito, sa kampo ni Digamo. Kung anong masasabi nila dito na willing itong si Henry Pride Teves na makipagtulungan sa investigasyon. Okay? So, hintay tayo dito sa update na ito. Okay? So, pang-apat nating pag-uusapan, no? So, by the way guys, mag-comment react kayo kung anong masasabi nyo sa mga statements ni Henry Pride Teves, no? Comment down below sa inyong opinion, babasahin natin 'yan, okay? Pang-apat nating pag-uusapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos. Ito, papakita ko sa inyo ito. Wait muna. Ayan. Binalita ito ng SMNI News at nagsalita na itong si PBBM tungkol kay former President Duterte. PBBM sa kanyang birthday message kay former President PRRD, "Happy birthday to you, Mr. President." Yan ang unang nasa linya ng kanyang sinabi. No? Ngayon, naintindihan ko na kung bakit minsan noong presidente ka ay napapamura ka. Now I know why. Pero wag ninyong inaalala lahat ng magandang sinimulan ninyo. We will continue to work on it. We will continue to make sure that those projects that you started will be successful. And I'm glad that I am able to continue the good work that you started. Presidente Ferdinand Marcos Jr., March 28, 2023. Ang ganda ng mensahe ni Presidente Bongbong Marcos kay Duterte. Okay? So, happy birthday to you. Belated happy birthday. That was yesterday, no? Birthday kahapon ni Duterte. So, ngayon, no? Ngayon lang naintindihan na ni PBBM bakit napamura. Pero it's a good thing na itong si PBBM ay makakontrol sa kanyang temper dahil mabait itong si PBBM eh. So, naintindihan ni PBBM bakit mahirap maging presidente. Okay? Yan ang pulot dulo ng sinabi ni PBBM. Okay? At good news dahil itong si
PBBM ay ipagpatuloy niya ang mga magagandang nagagawa ni former President Duterte. Okay? So that's a good news itong mensahe ni PBBM kay Duterte. So leave your comments, reaction tungkol dito, your opinion, babasahin natin yung mga comment ninyo. Okay? So guys, update ko kayo sa mga ating mga itinalakay kanina, no? Sa next nating vlog. So, sa ngayon, hanggang dito lang itong video na ito. So, God bless inyo lahat. Have a great day and God bless.